Mga bagay na dapat mong itigil kung gusto mong maging masaya ang pagsasama nyo ng partner mo. Una, itigil mo na ang hindi pagkibo sa partner mo sa tuwing nasasaktan ka niya. Karaniwan kasi sa mga babae ang hindi kinikibo ang mga partner nila sa tuwing magkakasamaan ng loob. Sa halip kasi na makipag-argumento, mas pinipili pa rin nating hindi kibiwan o pansinin ang ating mga partner. Subalit naisip mo ba, ano ang mapapala mo sa hindi pagkibo sa kanya? Gumaan ba ang pakiramdam mo nang hindi mo siya kausapin ng mga ilang araw? Di kaya mas lalong bumigat ang pakiramdam mo? Sa halip na makipagtikisan ka sa kanya, kausapin mo siya kaagad upang maresolba ang inyong problema. Pangalawa, huwag mo nang asahan na magiging perpekto ang partner mo. Minsan naiisip natin na kung perpektong tao lang sana ang partner natin. Hindi magkakaroon ng problema ang inyong buhay may asawa, kaya nga hindi ka nagiging lubos na masaya sa partner mo kasi ang inaasahan mo sa kanya ay magiging perpekto siya para sa'yo. Ngunit alalahanin mo ang perpektong taong inaasahan mo, hindi yun nag-exist sa mundo. Pangatlo, tigilan mo na ang pagkukumpara sa partner mo sa partner ng iba. Mabait naman ang partner mo, subalit kung may mga bagay siyang nagagawa na ayaw mo, dun ka magsisimulang ikumpara siya sa partner ng iba. Kaya nga hindi ka nagiging masaya sa piling niya kasi disappointed ka na mas lamang sa kanya ang partner ng iyong mga kakilala. Sa halip na maghanap ka ng mga bagay na wala sa kanya, mag-focus ka sa mga nagagawa niya para sa iyo at maging masaya ka na dun. Mas lamang man sa kanya yung iba, ngunit tandaan mo, mahal ka ng partner mo sa sarili niyang pakahulugan ng salitang mahal. Pang-apat, tigilan mo na ang pagkukumpara sa relasyon niyo sa iba. Nakikita mo palagi ang mga larawan ng mga kaibigan mo sa social media na masaya kasama ng kani-kanilang pamilya. At hindi mo maiwasang ikumpara ang relasyon mo sa kanila, at kahit anong sikap mo na maging masaya rin kayo, nararamdaman mong parang may kulang. Hindi ka kasi kontento sa kung ano ang meron kayo ng partner mo, hindi maganda na ikinukumpara mo ang relasyon niyo sa iba. At maging kontento ka kung ano ang meron sa inyo ng partner mo, hindi man kayo kasing saya ng iba, at least buo pa rin kayong pamilya. Panglima, tigilan mo na ang pagsabat sa partner mo habang nagsasalita pa siya. Lagi nating ginagawa ito, lalo na hindi natin gusto ang sinasabi ng partner natin. Ngunit hindi mo ba alam na sa tuwing gagawin mo yun, mararamdaman ng partner mo na wala siyang halaga sa'yo? Kaya masasaktan siya, at kung lagi mo itong gagawin, malaki ang magiging epekto nito sa pagsasama nyo. Itigil mo na ang ganitong ginagawan mo at matuto kang makinig sa mga sinasabi ng partner mo. Pang-anim, ihinto mo na yung hindi ka marunong magpatawad. Sa pakikipagrelasyon, naroon ang lungkot, disappointment at sakit na mararamdaman. Hindi naman kasi tayo perpekto, at lalong walang perpektong relasyon sa mundong ito. Kaya nga kung hindi mo kayang tanggapin ang mga hindi magagandang bagay sa partner mo, walang dahilan upang magpatuloy pa kayo sa relasyon nyo. Dapat matuto kang magpatawad kung may nagagawa siyang hindi maganda, dahil ganun talaga tayong mga tao, nagkakamali.